Okay, dumago na po tayo dito. Ito po, maganda po yung topic natin na to. Maangas to. Ito na po. Si number 1 po, number 1 riding in tandem. Ang una pong riding in tandem na si Mike Cervera. Aray ko. Ito po Ako kasi number 5 ako eh. Ang riding in tandem po na number 1 na si Mike Cervera ay in-interview po sa TV5. Naku. At ang dami po na umaiyak ng mga DDS dito sa pinagsasabi ni Mike Cervera. Pakinggan lang na po natin ito si number 1 riding in tandem na pinaghahanap po ng mga Duterte at panglima po ako dyan. Kaya yun. Sa mga nag-iimbita po sa akin, di muna po ako mag-ano sa inyo kasi mainit po ako ngayon eh. Okay, dito na po tayo Kilala naman natin ang mga nagpapakalat. Yun po, pogi ka ba? Aray ko. Ay pa. Ganda lang forma ni Mike, no? Ganda lang forma ni Boss Mike, no? Anti-Romualdez talaga yung forma eh. Anti-Romualdez. Aray ko. Aray ko. Boss Mike, ganda ng forma mo dito Mukhang anti-Romualdez ang formahan Ganyan yung mga ano eh, oh. Aray ko. Aray ko. Diretso na. Lahat ng mga itong mga fake news na binato sa kanya, hindi lang tatlo, marami yan. Oo, halos inaaraw-araw na nga nila eh. Pero ang unang hindi ko nagustuhan, galing sa mga dati naming kasamahan, bilang tagapagtanggol din nung panahon ng eleksyon, nung 2022. Itong mga vloggers, di ba? Nilalabas nila na ang Pangulo daw ay nagdodroga, may video, ganyan. Okay. Actually, iniinganyo kami na bumaliktad sa pamamagitan nga ng yan dahilan na nagdodroga daw ang Pangulo. Para sabi ko, sa aking sarili, nasaan ang ebidensya? Yan naman tayo lagi, di ba? Kailangan may resibo. Nung hindi may pakita ang resibo, nag-iisip naman tayo. So, sa akin, kung yan ay totoo, dapat nung 2022 election, nilabas nyo na. Hindi yung pagkatapos ng eleksyon, tsaka nyo sasabihin, sa akin, sa aming mga kasama, Makes di ba? sense. Na merong ganyang video. Kumbaga ako, parang just because nag-away tayo, gawang ka na ng story. Or yan. gano'n, Ganon, di ba? Ine-expose na si Mike. Alam niyo po, totoo yan. Meron po kasing hindi kami pwedeng ipakita Meron po mga conversation na pinapakalat nila talaga noon na addict si BBM noon pa. Pagkatapos ng eleksyon. Pinapakalat nila. May convo po yung bawal lang ipakita dahil nga po sa may batas na bawal ipakita. Privacy law. Pero meron pong ebidensya. Meron pong ebidensya yan. Sila Maharlika, sila Attack on Titan, si Zoraida. May mga ebidensya yan. Si Sas Baklang Buto. May ebidensya po yan. Hindi lang mapakita nila Boss Mike dahil sila unang-unang magkakasama dahil nga sa privacy law. Baka madali sila pero may ebidensya po diretso. Porque hindi nyo ba nagustuhan na yung gusto ng nanalo na Pangulo gagawa mo na ng propaganda. Ako naniniwala na propaganda ito. Kasi nakakasama ko yung mga taong involved sa propagandang ginagawa kay Pangulo. Nako! Nako! Malatindi expose yan! Yari ka na, Mike. Mike, binabalaan kita. Mag-hire ka na ng security mo. Na riding in tandem ka na, Mike. Boss. Sabi ko nga sa kanya, mayaman naman siya, mag-security na. Sa na riding in tandem po si Mike, wasak po yung Montero. Wasak. Aray ko. Tigas ulo to Ayaw niya po, sabi niya lang, lagi mo tandaan, Yolo, ang huling kataga. Saan? Sa lupang hinirang. Ano yun? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Wow! Aray ko. Tandaan mo palagi yun. Ikaw na lang, boss. Ako ayokong tandaan yan. Aray ko. Ikaw na lang tumandaan yan. Bata pa yung mga anak ko. Aray ko. Sabi niya, bakit? Patayan na yan Ikaw na lang. Aray ko. Bata pa yung mga anak ko Mamatay ka agad usapan dito. Aray ko. Ikaw ang top 1 Top 5 pa ako. Ikaw muna.
4 pa bago sa akin eh. Aray ko. Aray ko. Diba? Aray ko. Diba? Oh. Dapat kumuha ka ng security guard. Sabi ko sa kanya eh. Hindi na natin iisa-isahin. Kasi nire-respeto natin sila bilang mga kaibigan dahil nakasama natin. Pero alam nila sa sarili nila Oh. na lahat ng mga binabato Ay, nila na-expose na ni ay Mike, puro oh. mga fake news. Unahin natin yan. Yung nagdodroga daw, di ba? Okay. Sina- Wala yan. Pwede ba yon yung nila na yan eh. 3 taon, brother. Nila na ang Pangulo, may video daw, may video. Tingnan mo, piniplip si Mike, oh, bastos! Bastos! Aray ko. Binuento talaga ni Mike eh. Sabi niya, tinodo niya po lahat. Sabi niya, yung ethics, yung puday. Tinodo niya eh. Ay, ang mga yan, mukhang ethics yan, mukhang puday. Aray ko. Papagano si ano eh. Sabi ni Jojo, ano ba yan, Boss Mike? Eh, mga mukhang ethics talaga yan. Aray ko. Na nagdodroga, ilalabas daw nila, ilalabas hanggang naka3 taon na. Right. Hindi pa rin na ilalabas hanggang napilitan sila. Kung maalala mo yung video na pinalabas sa ibang bansa ni Harry Roque at ni Maharlika, ayun na yun. Napatunayan na natin, peke yun. At eto, marami pa. Yung nag-aaway daw ang mag-asawa, pinukpok daw ang ulo ni Pangulong Bongbong sa Malacanang at itinakbo sa ospital. Yung mga ano nila, mga banat na ganon. At etong pinakaayaw na ayaw ko, yung kalusugan ng Pangulo ay ginagawa nyo na propaganda para magalit ang tao o mawalan ng Galing! tiwala ang tao. Galing! Di ba pinakalat nila ngayon may mga kaso sa NBI. Yung medical report na peke, pinakalat nila Jason sa... Grabe, wala pong script yan. Ang galing talaga ni Mike. Yan din ang gusto ko kay Mike eh. Magaling siya. Magaling mag-explain si Mike. Magaling. Kaya number 1 to eh. Magaling mag-explain. Kaya number 1 tong ipapagurgur eh. Aray ko. Magaling eh. Diba? Kaya number 1 siya, kaya number 5 lang ako eh. Kasi mag-explain eh. Nasasaktan lahat eh. Kaya number 1. Ngayon ko nalaman, kaya ipapagurgur ka pala. Kaya ikaw uunahing iligpit eh. Aray ko. Ngayon ko nalaman. Saan na imbita mo rito, naging guest mo. Na ewan ko kung bakit nauunawaan mo. Kasi habang pinapakinggan ko, talagang nahihirapan akong unawaan eh. Oo, di ba? Oo. Galing. Naalala mo ba yun? Sabi ko, si Sir Jojo, nag-imbita ng kailangan paulit-ulit yung sasabihin bago mo maintindihan. Kaya abilib na Tinira pa yung ngongo. Oh! Ano sabi ni Jack Aragota kay Moises? Ang ina mo, Moises, sumanaan lang ako eh. Hinati mo, maningulo. Patayin mo si BBM. No joke. Yan po. Galit eh. Nanay mo eh, manaan lang ako eh. Umayin mo yung Cecil. Aray ko. Ano ba yun mo? Mas mano to Ano makain mo yung Cecil? Yung nanay ako eh. Aray ko. bilib ako sa iyo doon. Oo, naunawaan mo eh. Pero si Chabit hindi naunawaan. Sabi ni Chabit, ha? Mahirap talaga unawain. Lalo na bingin na rin si Chabit dahil may edad na, di ba? So, yan yung mga bagay-bagay na ayaw nating gawin sa Pangulo dahil Pangulo ng bansa, ama ng bansa, na dapat nire-respeto. Galing ni Boss Mike. Ito pa. Galing talaga to Kaya number 1 talaga Diretso pa natin. Talaga kay Sara, kay Vicky Sara. Hindi lang kay Sara, kundi sa buong pamilya. Buong pamilya. Mula sa ama, mula sa anak na si Pulong, mula sa kay Sara Duterte, kay Baste. Si Kitty, excuse na natin. Masaya na sa apo ni Chabit yun eh. Excuse na natin yun, di ba? Oo. Masaya na sa apo ni Chabit yun. So yung dahil galing yung kiti-kiti, di ba? Eto, tignan mo naman.
paano ka naman hindi maiinis? Ah. Si Pulong, kita mo naman, mahilig sa pokpok. Pwede ba to sa TV5? Boss Mike, ano ba yan? Yung bunganga mo, pwede ba yan sa TV5? Aray ko. Grabe, oh. Di ba? Okay, oh, okay. Si Pulong, nakita mo. ayan. Napapailing si Jojo, napapailing eh. Ano ba to? Nagkalat ang video. Oo. Mukhang hindi yata nasarapan dun sa binigay na booking. Muntik saksakin yung yung Ah, yeah, bugaw. napanood ko rin yan. O, napanood di ba? ko yan. Napanood O, ko. si Sara Duterte. Hindi nga natin alam kung nagsasama pang mag-asawa sila Mans eh. Di ba? Hindi natin alam yon. Kaya nga dapat liwanagin din ni BP Sara yan. Pero magkasama pa rin na yata yung fans nila. Yung pondo na lang Pondo siguro. na. Oo, di ba? Pera-pera na lang ba? Kasi marami tayong balita na kesyo nagkakaroon na ng ibang mga relasyon si Sara, di ba? Dapat liwanagin niya para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Kaya lang sabi nga sa flip top, gusto mo bang paniwalaan yung tao na hindi nagpapaliwanag? Di ba? Buti pa yung mga hurado. Ipinapaliwanag nila kung bakit yun ang boto. Pero si Sara Duterte, gusto mong iboto, ayaw magpaliwanag ng Oh, tignan mo na naman si Boss Mike. Pwede ba yan, oy? Aray ko. Puro blip-blip ah. Si Sara ay magpaliwanag ng putang ina para lang pumalaman nyo. Aray ko. Okay? Sabi ni Mike, pwede ba yan si Sara hindi nagpapaliwanag ng putang ina? Aray ko. Tinantad ni Boss Mike, oh. Di ba? Saan mo dinala yung mga pera na hinahanap ng taong bayan? Ang sagot sa'yo, milyon lang yung ninakaw. Yung bilyon, hanapin natin. Yung trilyon, hanapin natin. Tama bang katwiran? Di ba parang pag-amin na yan, na talagang ikay magnanakaw, ang COA na nagsabi, ibalik mo ang halos, kulang-kulang na kalahating bilyon sa iyong confidential fund. Galing ni Boss Mike, yung lupit! Ibang klase po, yan po ang leader ng Bengador. Ito po, isa pa, Boss Mike, ito pa. Alam mo naman ang survey Siyempre, papabor sa'yo. Kung sino magbabayad, alam nga naman yung... That's right, that's right. Alam nga naman iba mang kinabang. Ikaw nagbayad. Siyempre, papabor sa'yo. Mag-survey ka sa makina, sa mga trolls. Hindi nyo ba napapansin yung mga trolls nila walang mga muka? Oo. Pansinin nyo, yung mga nagko-comment dyan. Nabubuhay na lang sa makina. Yung political career ni Sara Duterte. So wala na rin. Hindi na rin talaga, she's no longer a threat, no? Wala na. Wala na. Brother, wala na yan. Hindi na yan ang kalaban. Hindi na yan ang kalaban. Kita mo naman yung numero ni Rapi Tulfo at saka ni Sara Duterte, pantay na. Naku, Rapi Tulfo na talaga tayo. Odette Chari! Aray ko. Parang sinasabi po ni Boss Mike, ka-level na lang po ni Sara ay si Odette tsaka si Chari. Aray ko. Putek, ha? Putek! Kung silang dalawa maglalaban, hindi naman nagdedeklara si Rapi Tulfo, si Idol. That's true. Diba? Si Senator Rapi Tulfo. At ngayon, sinisiraan nila. May propaganda May na. propaganda na rin. Huwag na natin pag-usapan. Ayan po, ha? Ayan po, narinig nyo kay Mike Cervera na tayo po ay tulpo na. Tulpo na po tayo, ayo kay Mike Cervera. Kaya mang susuportahan po natin ay Rapi Tulfo. Aray ko. Idol Rapi, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Rapi Tulfo, Rapi Tulfo, Rapi Tulfo. Putek. Ayop, tulpo na si Boss Mike, Boss Mike, ano ba yan? Putek. Aray ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, iboto na natin lahat, wag lang si Sara. Ang ina niyan. Iboto na natin lahat, wag lang si Sara. Aray ko. Ang ina. Delikado tayo. Okay?
Wag na natin pag-usapan si Basti, ah. Ayaw sa lalaki nun. Basta! Si Rapi Tulfo, si Idol, ah. That's true. Diba? Oo, oo. Si Senator Rapi Tulfo. At ngayon, sinisiraan nila. Oo. May propaganda May na. propaganda na rin. Oh. Wag na natin pag-usapan si Basti, ah. Ayaw sa lalaki nun. Na si Basti, oh. Subo! Subo! Subo mo! Subo mo ang tarugo ko! Tabinge! Tabinge! Gusto daw babae. Ayaw daw sa Oh, putik. lalaki. Putik, lupit ni Boss Mike yan po, ha? Ayun na. Putik, napakalupit po ng barat ni Boss Mike dito. Ayan na, ayan po ang mga highlights dito po sa Mike Cervera TV5 interview kay Jojo A. Hanapin niyo po, ha. Ito po, nasa upload po sa One News PH. Ayan po, napakadami na po ng views. Ang views niya po ay talagang malupit na po. At tignan niyo po yung mga comment ng mga DDS. Nanggagalaiti po sila, eh. Oh. Nanggagalaiti po sila, eh. Ito, pakinggan niyo, ha. Oh. Tignan niyo kung ano mga DDS. Ito, ha. Pakinggan niyo yung... Inis na inis ka na talaga tingnan kay natin yung- Sara, kay Hindi- DP Sara. Tingnan natin yung ano, ayan na, ayan. Ito, 30k views na, oh. Nangiinganyo sa akin. Ito ang mga comment po, ayan po, ang comment. Basta DDS, salot. Ayan, sabi, oh. Oh. Tingnan pa natin yung mga comment, oh. Wow, Boss Mike, ang pogi. Aber, kung talaga mabait si BBM, pakabalik ang kaban ng bansa ng mga ninakaw ng magulang niya. Oh! DDS. Oh. Wow, Boss Mike, nasa mainstream media. Oh. Ayan po, nandito na, ayan, oh. Oy. Boss Mike is worth watching in this show. Boss Mike talaga, diretsa lang. Oh, diretso lang daw, oh. Boss Mike talaga. Oh, putik, oh. Putik, silang sikat na si Mike. Akala ko nung una, Randy Santiago. Putik, oh, Randy Santiago. Bababaero! Bababaero! Bababaero daw ako. Oh, ito, DDS, oh. One News lost its credibility for interviewing ulul vlogger. Putek. Na-lost yung credibility. Paano ini-interview nila yung ngongo? Anong credibility, no?